Lintek, kailangan nating makaalis dito. Nasundan ako ng mga tao. Tatanga-tanga ka na naman siguro eh. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag ganun ka-agresibo. Ayan tuloy pumalpak na naman ang plano mo. Ang masaklap pa, maging kami ng anak mo madadamay pa sa katangahan mo. Bakit? Ginusto ko bang mahuli ako? Nasugatan na nga ako. Hindi pa rin tumatahimik yung pagbubunganga mo. Dalihan mo na riyan, bago pa tayo maabutan ng mga walang hiyang mga tao. Paika-ikang tumakbo ang lalaking aswang dahil sa sugat nito sa binti at balikat. Naaktuhan siya ng lalaki nang naroon ito sa silong upang kunin sana ang bagong silang na sanggol. Ngunit dahil sa pananabik ay hindi na malaya ng aswang na nakabang na pala sa silong ang ama ng bata. Kaya't sinaksak siya nito sa balikat. Nagpambuno sila at muli siyang nasugatan sa binti. Anak, Tonton, kailangan mo magtago muna dito sa mga talahib. Huwag ka magpapakita sa mga tao. Ano man ang mangyari, ha? Tutulungan ko lang ang tatay mo. Pero, Nanay, baka mahuli ka nila. Tignan mo, malapit na sila. Pupuntahan ko lang ang tatay mo. Kahit matigas ang ulo nun, may pakinabang naman. Basta, babalikan mo ko rito, ah. Oo, anak. Dadalhan kita ng pagkain. Naninag ng babaeng aswang na malapit nang maabutan ng mga tao ang kanyang asawa. Kaya't kumaripas siya ng takbo upang tulungan ito. Ngunit malakas na palaw ang kanyang pinakawalan nang tamaan siya ng sibat sa tagiliran na inihagis ng isang binata na nagkukubli sa dinaanan nito. Aray! Laura! Lintek, tinamaan si Laura. Bakit kasi bumalik pa rito eh? Aray! Malalim ang pagkabaon ng sibat sa tagiliran ko! Oh! Huminga ka ng malalim at bubunutin ko. Ang sakit! Naabutan sila ng mga tao, kaya't pinaligiran sila ng mga ito at pinagsasasaksak ng sibat. Malakas na palahawang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Nangangatog ang katawan ni Tonton nang makita ang pananakit ng mga tao sa kanyang mga magulang. Nanay! Tatay ko! Anak, huwag ka magpapakita sa kanila! Huling salita na naibulalas ng inang aswang bago ito nalagutan ng hininga. Ilang sandali malakas na atungal ang kumawala sa amang aswang nang makita nitong humandusay ang kanyang asawa sa lupa. Bagamat bago pa man niya suguri ng isang lalaki na naroon sa kanyang harapan, ay malakas nang itinarak nito ang sibat sa kanyang dibdib. Sinundan pa ng isang lalaki na ibinao ng pinatulis na kawayan sa ulo nito. Pasinok-sinok itong kumurap-kurap bago tuluyang humandusay sa lupa. Kinaladkad sila ng mga ito at inilibing sa hukay. Nangangatog ang katawan ng batang si Tonton sa takot. Gayunpaman ay dahan-dahan siyang gumapang upang makalayo sa lugar na yon. Ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa paghikbi. Kinaumagahan, nagising si Tonton nang makaramdam ng gutom. Maraming galos ang kanyang balat, sanhi ng matatalim na mga talahib. Aray! Ang sakit ng mga pako! Saan kaya dinala ng mga tao sina nanay at tatay? Napatingala siya nang makita ang hinog na saging. Dahil sa gutom ay dali-dali niyang tinungo ang punong yun. Kumuha siya ng sanga ng kahoy upang gawing panungkit. Pinahid niya ang kanyang mga luha nang mahulog ang 2 pirasong saging sa lupa. Yan! Nahulog! May kakainin na ako! Kailangan mo ba ng tulong, bata? Lumayo ka sa akin! Salbahe ka! Hindi kita sasaktan. Lumapit ka sa akin. Hindi! Papatayin mo rin ako! Katulad ng ginawa ng mga tao kina nanay at tatay! Hindi kita sasaktan. Halika,
lumapit ka sa akin. Dumampot na mga bato ang batang si Tonton at ibinabato yun kay Lolo Sinoy. Maging ang sanga na kanyang hawak ay iwinawasiwas niya sa matanda habang umiiyak. Itigil mo yan, bata. Hindi kita sasaktan. Kagaya ka rin ng mga tao. Sinaktan nila sina nanay at tatay. Gusto mo bang sumama sa akin? Marami akong pagkain sa bahay. At saka kailangan nating gamutin yung mga sugat mo. Talaga? Basta, hindi mo ko sasaktan. Oo. Tawagin mo na lamang akong Lolo Sinoy. Ikaw, anong pangalan mo? Tonton. O sige na, Tonton. Itapon mo na yung mga bato at sanga na hawak mo. Isasama na kita sa bahay. Masukal ang gubat. Mamaya lapain ka pa ng mababangis na hayop. Ang liit mo pa naman. Sila ang kakainin ko, Lolo. Sisip-sipin ko ang kanilang mga dugo. Talaga? Kaya mo yun? Oo. Yun ang ginagawa ni nanay at tatay. Tsaka ako rin. Iinumin ko ang dugo nila. Hindi naman yan pagkain ng bata. Yan po ang pagkain namin. Hinawakan ng matandang albularyo ang kamay ng bata. Nanlalamig pa ito na nanginginig. Batid niyang matindi ang takot ng bata. Bagamat unti-unti rin itong kumakalma nang kausapin niya. Bakit ka pala napadpad dito? Nagtatago. Sabi ni nanay, babalik siya. Pero inuli sila ng mga tao. Lolo, natatakot ako. Papatayin ba nila ako? Tulungan niyo po ako. Ay, ayan ka na naman. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman kita sasaktan eh. Alam mo bang marami akong prutas at mga gulay sa bahay? Sigurado akong magugustuhan mo yun. Wala po bang karne? Ano bang karne ang gusto mo? Sariwang karne po, Lolo. Tulad ng karne ng ibon, baboy ramo, at iba pang hayop. Minsan meron naman, pero madalas ay gulay at prutas ang aming kinakain. Bakit minsan lang? Hindi ba kayo nanghuhuli? Si tatay, palagi siyang may dalang sariwang karne at dugo. Iyon ang kinakain namin. Mahilig ka pala sa karne, ha? Ang bata-bata mo pa, pero ang daldal mo na. Ilang taon ka na ba? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Hindi ba sinabi ng nanay mo sa'yo? Hindi. Sabihin mong hindi po. Kailangan kapag kausap mo ang matatanda, huwag mong kalimutan na magsabi ng po at opo. Dapat tingala ang bata kay Lolo Sinoy. Hindi lingid sa kalaman ng matanda na anak siya ng mag-asawang aswang na minsan na niyang nakalaban. Ngunit sa isip niya'y wala pang kamuwang-muwang si Tonton sa ginagawa ng kanyang mga magulang at maaari pa niya itong turuan ng mabuti. Malapit na tayo sa bahay. Mabutit hindi ka napagod sa paglalakad, ha? Mukhang sanay ka sa malayong lakaran. Naaamoy ko ng pagkain. Gutom na ako. Oh, sige na, para makakain ka na. Alam kong gutom ka na eh. Tsaka ang dungis-dungis mo. Mamaya ay paliliguan kita. Oh, sino ba ang batang kasama mo, Sinoy? Ay, si Tonton, kaibigan ko. Abay, halika anak. Huwag ka matakot sa akin. Nagtago ka pa riyan sa likod ng lolo mo. Hindi kita sasaktan. Ganito rin siya na matagpuan ko kanina. Pero nakuha ko naman ang loob niya kaya isinama ko na rito. Mahirap ng ibang tao pa makakita sa batang ito. Baka mapano pa. Kaninong anak ba ang batang yan, ha? Pakainin na muna natin.
Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Inihain ni Lola Bitang ang nilutong gulay sa mesa. Subalit ang hilaw na isda na naroon sa mesa na ipiprito pa lamang ay yun ang kinuha ni Tonton upang sunggaban. Ay anak, hindi pa yan luto. Saglit lang at ipiprito ko lang ito. Masarap ang sariwa. Gusto ko to. Naku, hindi kinakain ng hilaw. Maya-maya'y maluluto na rin ito. Tonton, dito sa bahay hindi kinakain ng hindi pa naluluto. Ay simula ngayon ay dito ka na sa amin titira. Kami na mag-aalaga sa iyo. Bakit hindi po kinakain? Si nanay at tatay, gustong-gusto po ng hilaw. Yan pong palaging kinakain namin. Tapos, iniinom ang sariwang dugo. Anong klaseng bata ba itong napulot mo, Sinoy? Bakit ba ganyan ang sinasabi niya? Nakasanayan lang niya noon. Kasi yan ang kinagawian nila ng mga magulang niya. Kilala mo naman siguro kung sino o ano mga nakakalabang ko, di ba? Ha? Ang ibig mong sabihin Huwag mo nang banggitin. Bata pa yang si Tonton, kaya ang akala niya ay tama ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Kaya nga dinala ko siya rito na makita ko. Dahil maging ang buhay niya ay nanganganib kapag nalaman ng mga tao na anak siya ng mag-asawang Lora at Tikoy. Paano yan? Baka sumpungin yan at tayo ang mapahamak. Huwag kang mag-alala. Bata pa yang si Tonton. Mababago ko pa ang kinagawian niya. Sumimangot si Tonton nang hablutin ni Lolo Sinoy ang sariwang isda na kanyang hawak. Inilagay ito sa kawali upang prituhin. Hintayin mong maluto ang isda bago kainin. Ito na munang gulay at kanin ang unahin mo para magkalaman na yung tiyan mo. Masarap po yun, Lolo. Hindi yan masarap pag hilaw. Masarap yan kung luto na dahil malutong. Mamaya tikman mo, sigurado kung magugustuhan mo. Sa umpisa'y hindi nagustuhan ni Tonton ang lasa ng pritong isda. Ngunit nang ipaghimay siya ni Lola Bitang, ay unti-unti na niyang nagustuhan ang pagkain. Oh, hindi ba masarap kapag luto ang isda? Hinay-hinay lang sa paglunok iyo. Mamaya mabulunan ka pa niyan. Bakit po ba niluluto niyo pa ang pagkain? Bakit hindi niyo kinakain ng sariwa katulad ni nanay at tatay? Ay hindi naman kinakain ng hilaw ang mga karne. Dapat niluluto sa apoy. Kaya simula ngayon, lulutuin mo lang pagkain bago kainin. Naiintindihan mo ba iyo? Tumango ang bata bilang tugon sa tanong ng matandang albularyo. Magpahinga ka na muna, iho, ha? Mamaya paliliguan kita. Ano bang susuotin ng batang yan? Wala tayong damit pambata rito. May mga damit naman dyan na hindi na nagagamit Gugupitin ko na lang at tatahiin. Rosa, magpapahinga na muna ako. Magdamag kasi kung hindi nakatulog. Ako na ang bahala kay Tonton. Magpahinga ka na riyan. Habang nagpapahinga pa si Tonton, ay agad na naghanda si Lola Bitang ng may susut nito. Mabilis niyang natapos na tahiin ang ginupit na lumang damit na ginawa niyang sando ng bata. Bukas bibili kita ng damit sa bayan para namang komportable ka. Lola, tignan mo. Nahuli ko ang sisiw. Ay nako, bitiwan mo yung sisiw na yan. Ito po yung madalas na kinakain ko. Kinakagat ko po yung leeg hanggang sa mamatay siya. Busog ka na naman, hindi ba? Kaya bitiwan mo na yung sisiw. Sinabi ko na sa'yo na hindi kinakain ng mga hayop na buhay. At karning hindi pa luto, hindi ba? Pasensya na po, Lola. Natatakam po kasi ako
O halika na, paliliguan na kita. Wari ni Lola Bitang na nasa 5 o 6 na taong gulang si Tonton. Naaawa siya sa bata dahil sa madungis ang katawan at marami rin itong galos. Lola, hindi mo ba ako ibibigay sa mga salbaheng tao? Sinong mga tao? Yung mga humahabol sa amin. Basta wag kang lumabas ng bahay na hindi mo kami kasama ng lolo mo. Simula ngayon kami na ang tatayong mga magulang mo, ha? Hindi na babalik sina inay dahil sinaktan sila ng mga salbaheng tao. Bakit nila kami hinabol? Bata ka pa, Tonton. Hindi mo pa maiintindihan ng lahat. Kapag nasa tamang edad ka na ipapaliwanag namin sa iyong lahat. Nanibago si Tonton kasamang mag-asawang kumupkop sa kanya. Hindi na katulad ng dati na pag-alagala siya sa gubat at hinahayaan ng kanyang mga magulang na madungis ang kanyang itsura. Ang halina ng magising si Lolo Sinoy. Napadungaw siya sa bintana nang marinig ang nagsisipulas ang mga manok at itik. Napapailing na lamang si Lolo nang makitang hinahabol ni Tonton ang mga alaga nilang hayop na nooy nanilisik pa ang mga mata. Oh, Tonton, gigil na gigil ka na naman sa mga manok at itik Naglalaro lang po kami, Lolo. Basta huwag kang lumabas ng bakuran, ha? At saka huwag mong sunggaban ang mga buhay na manok at itik. Agad na binitiwan ni Tonton ang pumipiglas na manok matapos na sabihin yun ni Lolo. Muntik na niyang kagatin ang leeg ng manok dahil natatakam siya sa sariwang dugo. Nakasimangot na naman ito nang pumasok sa kubo at umupo sa sulok. Abay, bakit nakasimangot ang mukhang yan, ha? Sinabihan ko, nanggigil na naman sa mga manok Mabuti naman at malinis ng tignan ng batang yan. Ibang-iba ang paraan ng pagpapalaki sa kanya. Bata pa lang pero napaka-agresibo na sa sariwang dugo't laman. Ayan ang 2 manok na naghihingalo, muntik na niyang sunggaban. Nilapitan ni Lolo Sinoy si Tonton at kinausap. Napatingin lamang ang bata sa kanya na wari iiyak. Tonton, ang mga manok at itik ay lulutuin muna bago kainin. Alam kong natatakam ka sa karne, pero kailangan nating isalang sa apoy ang mga yan, ha? Naiintindihan mo ba ako? Opo. Halika, panoorin mo kami ng lola mo sa pagtanggal ng balahibo bago ito lutuin. Ganyan po pala ang gagawin bago kainin? Oo. Lalagyan pa natin ng papaya ang manok para mas masarap. Masarap naman po kahit sariwa Nagkatinginan na lamang ang mag-asawa dahil kailangan nila ng mahabang pasensya sa pagpapaliwanag sa batang si Tonton. Kailangan nilang turuan ng tamang paraan at palakihin ang bata bilang normal na tao upang hindi gumaya sa kanyang mga magulang na mga aswang. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting nakasanay ni Tonton ang pagkain na inihahanda ni Lola Bitang. Sinusunod na rin ito ang lahat ng utos ng mag-asawa. Maging ang pagiging balisa at matalim kong makatingin ay napalitan ng maamong muka. Nawili na ito sa pagpapakain ng mga manok at itik at yun din ang tanging kalaro ng batang si Tonton. Ilang linggo lang nagkalaman na agad ang batang yan. May pagbabago rin sa kanyang ugali. Paano ba naman? Naging normal na sa kanyang paningin ang marahas ng pambibiktima ng kanyang mga magulang noon. Ang masaklap pa ay dinadala pa siya ng mga ito. Kaya sa mura niyang isipan ay ayos lang sa kanya mambiktima dahil yun ang kanilang pagkain. Alam mo ba, noong tinutugis ng mga taong kanyang mga magulang, isa ako sa naghanap sa batang yan. Nakita ko siyang tumakbo palayo. Ngunit inilihis ko ng daan ang mga tao
dahil alam kong walang kawala maging ang bata sa galit ng mga tao sa kanyang mga magulang. Alam kong matatagpuan ko siya sa gubat, kaya hinanap ko siya. Kawawa naman si Tonton. Sana nga lang hindi siya tumulad sa mga magulang niya paglaki niya. Gagawa ako ng paraan para hindi maging marahas ang batang yan at mamuhay katulad sa normal na mga tao. Ano ba ang nangyari sa mga magulang niya? Bakit tinugis ng mga tao? Nagkataon na padaan ako. Ang sabi ng lalaking nakausap ko, may aswang daw na sumalakay sa kanilang bahay. Bagong panganak pa naman ang asawa nun. Nahuli niyang naroon sa silong, kaya't sinaksak niya ito. Hindi lang isa kundi 2 aswang ang umaaligid sa kanilang bahay. Sa tulong ng mga kababari, tinugis nila mga ito at nahuli. Minsan ko na rin nakasagupa ang mag-asawang yun. Napaka-agresibong lumusob sa mga kabayan. Napag-alaman ko rin na hindi lang silang naghahasik ng lagim dito sa baryo, kundi may mga kauri din sila na naninirahan sa masisikot na gubat at kabundukan. Sana naman mapalaki natin ng mabuting bata yan si Tonton. Huhubugin natin siya sa pagiging mabuting tao. Bata pa siya at kaya pa natin pangaralan. Hindi tayo nabiyayaan ng anak. Hindi kaya siya na ang sagot sa matagal na nating panalangin? Basta alagaan na lang natin siya hanggat narito siya sa puder natin. Natigil ang kanilang pag-uusap nang lumapit si Tonton sa kanila. Bitbit ang latang sisindan ng mga tinadtad na kangkong. Lolo! Lola! Marunong na po akong magpakain sa mga itik. Tingnan niyo! Aba, oo nga. Pinag-aagawan nga nilang inilagay mong pagkain Ang galing mo na, Tonton Aalagaan ko na po sila. Hindi ko na sila papatayin ng buhay. Para paglaki po nila, pwede na po silang gawing ulam. Oo. Napakakulit mo ring bata. Halika na at hugasan natin yung kamay mo. Tama na yung pagpapakain sa mga itik at manok. Ay, siya nga pala. May damit akong dala para kay Tonton. Binili ko kahapon sa bayan. Nagkataon na Miyerkules at maraming tindang mura doon. Halika anak, sukatin mo. Itong kulay pulang shorts at sando bagay to sa'yo. Hindi may pagkakailan ng mag-asawang kasiyahan buhat nang dumating si Tonton sa kanilang buhay. Tuwang-tuwa si Lola Bitang habang ipinasusot sa bata ang damit. Maiwan ko na muna kayo at may pupuntahan lang ako. Saan ka pupunta? Maghahanap ng mga halamang gamot sa gubat. Bukas kasi babalik ako ng bayan para manghilot. Sige. Mag-iingat ka Lolo, pwede po ba akong sumama sa iyo sa gubat? Dumito ka na lang. Samahan mo na lang ang lola mo. Mamaya mapano ka pa doon. Sige na po, Lolo. Diba ang sabi ko, isasama kita kapag malaki ka na. Malaki naman na ako Tignan mo, lumaki na ang mga braso at hita ko. Tumaba ka lang pero bulinggit ka pa. Ako na mismo magsasabi sa iyo kung pwede na kitang isama sa mga lakad ko. Ayos ba yun? Sige po. Dumito ka na lang sa bahay. Tulungan mo na lang ako rito sa paglilinis ng bakuran. Mamaya magluluto tayo ng turon. Gusto ko po yan, Lola. Matapos makapagluto ng turon na saging, ay isinama ni Lola Bitang si Tonton sa paglalako. Hindi naman ganun kalayo ang kanilang nilakad dahil sa kabilang barangay lamang sila pumunta. Nanibago si Tonton sa mga tao dahil madalas tuwing gabi siya inilalabas noon ng kanyang mga magulang. Nagtago siya sa loob ng palda ni Lola Bitang nang may lumapit na 2 babae upang bumili sa kanilang paninda.
Ay, ano ba yan, anak? Bakit nagtago ka sa loob ng palda ko? Lumabas ka nga riyan. Lola, ayoko. Baka saktan po nila ako. Ikaw talagang bata ka. Bibili lang sila, hindi ka nila sasaktan. Dito na lang muna ako. Mamaya na po ako lalabas kapag wala na po sila. Ay, sige. Hindi tayo makakapagtinda ng maayos kung diyan ka magtatago. Matapos na makabili ng turo ng mga babae, ay umalis na rin ang mga ito, sabay na napapangiti. Hindi pa rin umalabas si Tonton at patuloy pa rin sa pagtatago sa loob ng palda ni Lola. Lumabas ka na. Wala na sila. Paano ka masasanay sa pagharap sa mga tao, ha? Kung magtatago ka na lang sa palda ko. Mabuti na lang at mahaba tong suot ko. Mahuhubaran pa ako sa ginawa mong bata ka. Natatakot ako, Lola. Baka paluin nila ako. Hanggat narito ko, hindi ka nila sasaktan. Tsaka di ba sabi mo gusto mong sumama sa lolo Sinoy mo? Paano yan? Wala siyang palda. Saka magtatago kapag may mga tao. Hindi naman pa pwede sa suot niyang porontong. Lola, bakit hindi ka po salbahe katulad sa mga taong humabol sa amin? Alam mo, anak, hindi lahat ng tao masasama katulad ng inaakala mo. Siguro ay nagkataon lamang na yun ang paniniwala mo. Dahil na rin sa nasaksihan mong pangyayari. May mabubuting tao na hindi ka sasaktan. Katulad namin ng lolo mo. Basta maging mabuti ka rin sa kapwa mo. May mga iilang tao na masasama o pinili na maging masama dahil yun ay kanilang kagustuhan. Ngunit hanggat maaari, gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Opo, Lola. Halika na para maubos na tong mga paninda natin. Tsaka, huwag ka na magtago sa palda ko, ha? Unti-unting nasanay si Tonton sa pagharap sa mga tao. Maagang naubos ang panindang turon kaya't maaga silang nakauwi. Sa daan may nakitang mga ibon ng bata. Hindi na namalayan ni Lola Bitang na wala na pala sa kanyang likuran si Tonton. Hay, nasa ka na bang bata ka? Lola, nandito po ako. Tignan mo, may nahuli akong ibon. Anong ginagawa mo sa taas ng puno? Hala baba, mamaya mahulog ka pa riyan eh. Ikaw talaga kung ano-anong pinaggagawa mo. Sandali lang po, Lola. Napasa po sa dibdib si Lola dahil sa kaba. Bagamat masaya pang nagpadausdos mula sa puno ng nyog si Tonton, hawak ang nahuli niyang ibon. Yun pala ang kanyang ginagawa sa tuwing siya'y naglalaro. Ay, pinakaba mo talaga ako, bata ka. Huwag mo nang uulitin yan, ha? Ang taas pa naman ng puno ng nyog na yan. Para ako nalulula sa'yo eh. Hindi naman po, Lola. Tignan mo ang ibon, oh. Mamaya ilalagay ko to sa kulungan kasama ng mga manok. Ay, hindi mo pwedeng pagsamahin ng manok at ibon. Mamaya tutukain pa yan ng inahin. Aalagaan ko po to. Ilalagay ko na lang siya sa kahon kung hindi siya pwede sa kulungan ng manok. Ikaw talagang bata ka, napakakulit mo. Umuwi na nga tayo para makapagtanghalian na tayo. Pinisil ni Lola Bitang ang pisngi ni Tonton dahil sa kakulitan nito. Nagtaka ang mga tao nang makita siya na may kasamang bata. Kaya't sinabi niyang apo niya yun sa pamangkin na iniwan sa kanilang mag-asawa para na rin sa kaligtasan ng bata. Ilang taon ang nakalipas at nagsimulang magkaisip si Tonton. Naroon pa rin ang kanyang kakulitan, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Naging katuwang na siya ng mag-asawa
at maaasahan na sa mga gawain. Oh, Tonton, pakilagay sa basket yung mga gamit sa pagpapaanak ng lola mo. Sige po, Lolo. Sasama po ba tayo? Oo, baka kasi matagalan tayo ron. Lalo na't nasisiguro kung marami ding magpapagamot. Dahil matagal-tagal na rin akong hindi napagawi sa San Antonio. Adamihan ko na rin ang mga halamang gamot na dadalhin po natin. Oo, sige. Basta kumpletuhin mo lahat ng dadalhin natin, ha? Sa edad na 12 taon na, ay naging responsableng bata si Tontona. Sino mag-aakala na ang nooy pariwarang bata ay nagbago ayon na rin sa magandang pagpapalaki na mag-asawang kumupkup sa kanya. Bagamat nananalitay man ang dugong aswang sa katawan nito, ay mas nangibabaw pa rin ang kabutihan ng kanyang puso. Lola, naihanda ko na pong lahat ng mga gamit na dadalhin natin. Kapag may kailangan pa po kayo, sabihin niyo sa akin, ha? Magluluto muna ako ng babaunin natin. Kaunti na lang pala ang kahoy. Ikuha mo nga ako, anak ng panggato. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko ipasok kanina ang sinibak ko mga kahoy. Salamat, iho. Napakasipag mo na talagang bata. Siyempre naman, Lola. Nagmana kaya ako sa inyo. Mabuti na lang talaga at dumating ka sa buhay namin ng lolo Sinoy mo. Nadagdagan ng kasiyahan sa bahay na ito. Alam ko naman po yan, Lola. Araw-araw mo kaya yung sinasabi sa akin. Pangiting lumabas ng kubo ang binatilyo upang kumuha ng sinibak na kahoy. Saglit siyang napahinto nang may mapansing lalaki na nakatayo sa di kalayuan na nakamasid sa kanilang kubo. Ano kaya ang kailangan ng lalaking yan? Oh anak, bakit natigilan ka na riyan? May tao po kasi sa labas, Lola. Ayun siya, oh. Ay, sandali. Tumakbo na ho siya palayo. Pero kani-kanina lang, matalim na nakamasid ho sa bahay natin. Pumasok ka na rito. Baka sino pa yung basagulero. Agad na pumasok si Tonton bitbit ang mga kahoy. Muli siyang lumingon sa labas ng bahay kung saan naroon ang lalaking nakita. Kapag may nakita kang mga kahinahinala, ipagbigay alam mo kagad sa amin. Alam mo namang marami nang nasagupang masasamang nilalangan lolo mo. Mamaya ikaw pa ang pag-initan ng mga yon. Opo, Lola. Matapos natin mag-agahan aalis na agad tayo. At saka doon na tayo mananatili ng ilang araw sa sitio, Antonio. Marami mga kabataang nagkakasakit doon. Kung hindi sakit sa balat nagsusuka. Mabuti na lamang at dumaan ako ron kahapon at nakausap ko si Edwin. Baka naman sanhi na maduming kapaligiran at tubig. Nararamdaman kong umaaligid na naman ang mga kalaban. Punteriya na naman ang mga ito ay mga kabataan at mga buntis. Ano po bang nilalang, Lolo? Mga aswang. Aswang? Ano po bang ginagawa ng mga aswang sa mga buntis at sanggol? Ginagawa nilang pagkain. Pumapatay sila para may mailaman sa kanilang sikmura. Ginagawang pagkain? Tulad ng ginagawa noon ni nanay at tatay? Maging ako, kumakain rin ng sariwang laman. Ibang aswang naman sila. Tsaka hindi ka naman aswang ngayon Tinuring ka na naming anak. Kaya isang normal na bata ka na. Yan ang isipin mo, Tonton. Opo, Lolo. Luto na ang sinaing. Halina kayo para makakain na tayo. Matapos nilang mag-agahan ay agad na nilang tinungo ang San Antonio. Dumiretso sila sa bahay ni na Edwin dahil manganganak na ang asawa nitong si Nona. Nakakaramdam na ito ng pananakit ng tiyan kaya agad siyang sinuri ni Lola. Pakiabot nga ang langis at magdikdik ka rin ng luya, anak. Ipapahid ko lang sa tiyan ni Nona.
Sige po, Lola. Nay, ilang araw na po siya nakakaramdam ng sakit. Bakit parang hirap siya sa panganganak? Gayong pangatlong anak na po namin to. May nilalang na nagka-interes sa anak ninyo. Huwag kayong mag-alala. Gagamutin ko lang tong asawa mo para mailabas niya ang anak mo. Mahirap nang maubusan ng panubigan tong si Nona. Napakalayo pa naman ang ospital dito sa baryo. Nakikiusap po ako sa inyo. Gawin niyo po ang lahat para maging ligtas ang aking mag-ina. Nasa na ba ang lolo mo, Tonton? Umalis po si Lolo. May pinuntahan po siya. Magsiga ka muna sa labas ng bahay. Tapos sabuyan mo ng asin at dinurog na insenso ang apoy. Kapag may baga na ang kahoy, ilagay mo sa lata ang baga at magdala ka rito. Opo, Lola. Sinunod ng binatido ang pinag-uutos ni Lola Bitang. Habang nagsisiga sa labas ng bahay, ay may naanino siyang 2 tao na nagkukubli sa mga talahib habang nakatanaw sa bahay ni na Edwin. Parang pamilyar sa akin ang mukha ng isang lalaki ah. Para siya yung nakita kong umaaligid sa bahay kaninang umaga. Iho, nakapagsiga ka na ba riyan? Dalhin mo na agad sa akin dito ang lata na may baga. Opo, Lola. Dali-daling pumasok ang binatilyo sa bahay at agad na iniabot ang lata kay Lola. Umuusok pa yun. Nilagyan nito ng asin, ensenso at mga tuyong halamang gamot, sabay na umusal ng mga kataga. Inihipan nito ang luya at inilapat sa tiyan ni Nona, maging sa noo ng babae. Mabuti na lang at malakas ang kapit ng anak mo. Palaban din siya kaya't hindi basta-basta nakuhang enerhiya ng sanggol. Ilang araw na akong hindi nakakatulog ng maayos dahil sa pagbabantay. Pakiramdam ko kasi may umaligid sa bahay eh. Tsaka kahapon lang din siya nakaranas ng pananakit ng kanyang tiyan. Akala ko nga manganganak na siya eh. Kaya't na makita ko si Lolo Sinoy, sinabihan ko siya kahapon. Kaya kahit papano naibsan ang mabigat na nararamdaman ni Nona nang ipahid ko sa tiyan niya ang langis na ito na ibinigay ni Lolo. Magpahinga ka na muna. Ako na ang magbabantay sa asawa mo. Dahil pagsapit ng dilim, alam kong babalik sila upang siguraduhin na makukuha nila ang sanggol. Sa paningin ng pangkaraniwang tao ay patay na. Ngunit pinapalitan nila ito ng sanga o anumang parte ng halaman upang ang makukuha nila ay ang tunay na sanggol. Sige po, Nay. Salamat po. Maging si Nonay nakatulog din. Kahit papano'y nanumbalik ang lakas nito dahil sa ginawang panggagamot ni Lola Bitang. Lola, yung lalaking nakita ko kaninang umaga sa bahay natin, nakita ko rin po rito sa labas ng bahay ni Mang Edwin. Hindi kaya sinusundan niya tayo? Nararamdaman ko, anak, na may mabigat na aura sa paligid. Sumasama sa ihip ng hangin. Kaya nahihirapang mga anak tong si Nona. Marahil yun din ang sanhi ng pagkakasakit ng mga kabataan dito sa baryo. Nagising si Nona dahil sa paghilab ng tiyan nito. Kaya't inalalayan siya ni Lola Bitang. Mag-init ka muna ng tubig, anak. Manganganak na tong si Nona. Pumutok na kasi ang panubigan niya. Sige po, Lola. Sige, iire mo lang, Ineng. Nakikita ko na ang ulo ng anak mo. Nagising si Edwin dahil narinig ito ang impit na palahaw ng asawa. Kaya't dali-dali nitong tinungo ang silid kung nasaan ang asawa at matandang kumadrona. Kumusta po ang asawa ko, Nay Bitang? Ito, malapit na niyang mailabas ang anak ninyo. Sige, Ineng, malapit na lumabas ang sanggol. Huwag ka munang huminto sa pag-ire, ha? Baka mawalan ng hininga ang anak mo. Sige, isang ire pa. Ilang sandali pa'y malakas na iyak ng sanggol na lalaki ang kanilang narinig. Agad na nilinis ni Lola ang sanggol at binalot ng lampin. Abay, ang lusog-lusog naman ang batang to at ang tapang pa. Sige, iho,
Palitan mo muna ng damit si Nona dahil basa siya ng pawis. Salamat naman sa Diyos at ligtas na sila. Maraming salamat po, Nanay Bitang. Sandali at magpapakulo lang ako ng halamang gamot upang mabawasan ang kanyang pagdurugo. Ipainom mo sa kanya kapag hindi na masyadong mainit, ha? Sige ho, Nay. Lola, tapos na po akong magpakulo ng tubig. Sige, iho, salamat. Gagamitin ko yan para sa halamang gamot na gagawin kong tsaa. Unti-unting nanumbalik ang lakas ni Nona matapos siyang painumin ng tsaa mula sa halamang gamot na inihanda ni Lola. Laking pasasalamat nilang mag-asawa dahil ligtas ang sanggol mula sa kapahamakan. Edwin, itong langis na may sangkap na mga halamang gamot. Ipahid mo sa sanggol maging kay Nona para pangontra ito sa hilas, usog at buyagan. Para hindi rin lapitin ng masasamang loob yung anak mo. Tsaka mabisa din ito sa binat ng bagong panganak. Maraming salamat ho talaga sa tulong niyo. Hindi ko po alam ang gagawin kung may nangyaring masama sa kanila. Basta bantayan mo na mabuti ang pamilya mo. Lalo na ang bagong silang na sanggol. Natitipuhan pa naman yan ng masasamang loob. Maaari naman ho kayo magpalipas ng gabi rito sa bahay. Tsaka may bakanting silid pa naman ho rito. Sige, iho. Hindi pa naman kami uuwi. Gawa nga ng marami pang mga kabataang nagkakasakit dito sa San Antonio. Nabahala na nga si Sinoy sa nangyayari eh. Ewan ko nga ho ba, Nay. Tsaka sunod-sunod na rin po ang namamatay dahil sa sakit ako makalat. Nung isang araw, 2 batang binawian ng buhay. Halos butot balat na sila. Nung nakaraang linggo, nasa kabilang baryo si Sinoy upang manggamot. Batid kong gumagala na naman ang mga kalaban upang maghasik ng lagim. Alam ko ang aswang ang may kagagawa nito, Nay. Nung nakarang araw, nakita ko sa bintana na may papalapit dito sa bahay. Kaya lang lumabas ako upang tignan yon. Nagsaboy din ako ng asin sa paligid. Napansin kong kumaripas ito ng takbo palayo. Maya-maya may narinig akong alulong ng aso. Nakakapangilabot ang alulong na yon. Kaya nga dapat talaga maging mapagmatsyag. Dahil naghahanap lang sila ng pagkakataon upang sumalakay. Ayan na pala si Sinoy eh. Sandali lang at kakausapin ko siya. Nilapitan ni Lola ang asawa nito. Patakbo ring nilapitan ni Tonton si Lolo Sinoy at kinuha ang bitbit nitong basket. Mapabanaag sa mukha ng matandang manggagamot ang pag-aalala. Kaya't agad siyang kinuusap ni Lola Bitang. Saan ka ba pumunta, Sinoy? Sa bahay ni na Alberto, sinundo kasi niya ako kanina rito. 2 sa mga anak niya may malubhang karamdaman. Kahit papano'y guminhawa naman ang pakiramdam ng mga bata. Nahinto ang pagsusuka at kumain na rin. Ano bang sanhin ng pagkakasakit nila, ha? Sakit na dulot ng mahikang itim sa pamamagitan ng hangin. Hindi ordinaryong sakit lamang ang pinapadapo ng may kagagawan nito. Mga aswang na naman. Nararamdaman ko ang puwersa ng mga aswang. Ayon na rin sa pagsusuri ko sa mga bata. Ginamitan sila ng palipad hangin. May mga aswang na nakakapambiktima kahit hindi nila pinapatay sa dahas, kundi gumagamit sila ng mga orasyon, palipad hangin at kung ano-ano pa na ginagamit ng mahikang itim upang higupin ang enerhiya ng mga biktima. Paano ba matitigil ang kahangalan ng mga aswang na yan? Kailangan paslangin ang may kagagawan nun. Magmerienda na po muna kayo. May nilagang kamote po rito. Kinagabihan na. Pansamantalang nakituloy sina Lola Bitang sa bahay ni na Edwin. Sa balkonahin natulog si Lolo Sinoy kasama si Tonton. Iminulat ni Lolo ang kanyang mga mata nang may marinig na kaluskos na pabalik-balik malapit sa bahay. Mahimbing na nakatulog si Tonton habang nakadantay ang mga paa nito kay Lolo Sinoy. Kaya dahan-dahang inalis ng matanda ang paa ng bata upang siya'y makabangon.
Ang likot talagang matulog ng batang ito. Sa di kalayuan, napansin ni Lolo na may nagkukubli sa puno ng nara. Hindi siya nagkakamali na nakamasid ang mga ito sa bahay ni na Edwin. Marahang inilabas ni Lolo Sinoy ang kanyang patalim na gawa pa sa tanso na may ahalin tulad sa karet. Napansin niyang gumapang ng paurong ang isa sa nagkukubli sa puno. Nandilat ang mga mata ni Lolo nang makita na tila baliktad ang ulo ng nilalang na yun. Animoy gagamba, ngunit nasa likod ang ulo. Anong klaseng nilalang ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng aswang. Lolo, bakit gising pa po kayo? Shh! Huwag kang maingay. May mga paparating na kalaban. Sino pong kalaban? Andiyan na sila. Napasilip si Tonton sa kawayang dingding. Bumungad sa kanyang mga mata ang aswang na animoy gagamba kumaglakad. Nanlilisik ang mga mata habang buhagag ang buhok ng mga ito. Ang kanilang mga ulo'y nakaharap sa kanilang likod. Gigisingin ko lang po si Mang Edwin, Lolo. Dahan-dahan ka lang sa pagpasok sa bahay. Aabangan ko lang ang isang ito. Ginising ni Tonton si Edwin na nooy nakatulog sa papag, katabi ng asawa at mga anak nito. Mang Edwin, may mga kakaibang nilalang po na patungo rito. Kailangan po nating maging alerto. Mga aswang ba? Opo, pero parang mga gagamba sila kung lumakad. Sige, kukunin ko na ang ita ko. Pangising lumapit ang isang aswang sa harap ng pintuan. Hindi nito namalayan na nagkukubli si Lolo Sinoy sa dingding ng balkonahe. Walang pagdadalawang isip na itinarak ng matandang albularyo ang tansong patalim nito sa ulo ng aswang. Kaya't malakas na atungal ang bumulabog sa katahimikan ng gabi. Akala mo ba talaga magtatagumpay ka sa hangarin mo, ha? Alam kong ang sanggol ang pakay ninyo. Isarado mo ang pinto nang sa gayoy hindi makapasok ang aswang na ito. Lolo! Sinunod ng binatilyong utos ng matanda. Ngunit lumabas siya ng bahay upang tulungan si Lolo Sinoy. Oh, bakit ka lumabas? Pumasok ka ng bahay. Hayaan mo na ako rito. Hindi po pwedeng pabayaan ko kayo. Umiiral na naman ang katigasan ng ulo mong bata ka. Pumasok ka na sa bahay. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi po kita pwedeng pabayaan sa kanila. Hindi nagdalawang isip si Tonto na tulungan si Lolo. Kinuha niya ang itak na nakita niyang nakasabit sa balkonahe at itinarak yon sa likod ng aswang na nakikipaglaban kay Lolo Sinoy. Kailangan mo harapin ang kabayaran ng iyong kasamaan. Itong sa'yo! Aba, hindi ka natakot sa mga aswang na ito, ah. Masama po ang kanyang hangarin. Kaya dapat lang nalabanan sila. Natuto ka na talaga, anak. Ngayon ko po napagtanto ko ano ang ginagawa noon ni na inay at itay. Hindi po mabuti ang kanilang ginagawa. Na ang buong akala ko noon ay tama. Hindi tama na pumatay ng tao para lamang na gawing pagkain. Itigil mo yan, bata! Nagsilabasan na naman kayo mula sa mga lungga ninyo, ha? Maraming mga inosenteng kabataan ang pinagkakaitan ninyo ng buhay. Kaya nararapat lang sa inyo ay puksain! Nagtulungan na maglolo sa pagsugod sa malagagambang aswang. Paulit-ulit nilang inundayan ito ng saksak. Naputol pa ang kamay nito dahil sa paulit-ulit na pagsaksak ni Lolo. Ilang sandali pa'y bumulagta ito sa lupa at sumuka ng dugo. Buhay pa ba siya, Lolo? Tignan mo, nandidilat pa ang kanyang mga mata na nakatingin sa inyo. Mamamatay na yan. Parang nabasag mo na ang bungo niya eh. Samantala, lumabas ng bahay si Edwina at doon siya sa bandang kusina dumaan.
sapagkat sinira ng isang aswang ang dingding upang pasukin ang bahay. Sa gayon ay makuha ang sanggol. Ibigay niyo sa akin ang sanggol kung ayaw ninyong masaktan. Lumayo ka! Kung ayaw mong ihambalos ko tong tungkod sa'yo! Ako na ang bahala sa kanya, Nanay Bitang. Nakikiusap lang ako. Huwag niyong hayaan na lapitan nila ang mag-iina ko. Itong asin at pinatay yung makabuhay na halaman. Isaboy mo sa kanya! Hindi na yan uubra sa akin, tanda. Lumang pangontra na yan sa amin. Tignan ko kung hindi ka tatablan nito. Heto! Saluhin mo! Ah! Akala ko ba hindi ka nasasaktan ito? Bakit pumalaho ka? Panakot lang nila yon. Sige, isaboy mo sa kanya! Hindi lamang 2 aswang naroon, kundi may 2 kasamahan pa ang mga ito na umaaligid sa bahay ni na Edwin. Lolo, ang dami pala nila. Kabilugan ng buwan at isinilang ang sanggol ngayong araw. Gagamitin nila ang sanggol sa idadaos nilang ritual. Kung hindi ako nagkakamali, ay gagawin nilang alay ang dugo ng sanggol. Mamaya ko na lang ipaliliwanag ang lahat. Hindi nila pwedeng makuha ang anak ni Edwin dahil hindi na natin mapipigilan ng paglaganap ng sakit sa baryo kung magtatagumpay sila. Kabilugan ng buwan. Mababanaag ang pagbabago sa anyo ni Tonton. Hindi may kukubli ang dugo ng aswang na nananalaytay sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng init sa buo niyang katawan na siyang dahilan ng pagiging agresibo niya sa pakikipaglaban. Mula pa pagkabatay maliksi na siya sa pagtakbo at pag-akyat baba sa mga puno na siyang dahilan kaya nakakahuli siya ng mga manok at ibon. Kailangan kong pigilan ng isang yun. Hindi siya pwedeng makalapit sa bahay ni Mang Edwin. Anong gagawin mong bata ka? Dumito ka lang. Balato niyo na ho siya sa akin. Hindi ko hahayaan na makuha nila ang sanggol. Kumaripas ng takbo si Tonton. Maging sinuloy na mangha sa liksi ng bata sa pagtakbo. Kaya't bago pa man makalapit ang isang aswang sa bahay, ay hinarang niya na ito at sinaksak sa muka. Sino ka namang kutong lupa na gustong pigilan ako sa aking gagawin? Ang tapang mo, bata! Kutong lupa pala! Muling napansin ni Lolo Sinoy ang mabalasik na mga mata ng batang si Tonton, katulad ng una niya itong makita. Nananalaytay pa rin sa dugo ni Tonton ang pagiging aswang. Subalit nakokontrol na niya ang kanyang sarili at alam na ang tama at mali. Kailangan kong tulungan ang batang yon. Parang hindi natatakot sa maaari niyang kahinatnan. Ngayon lang ako nakalaban ng bata. Ngunit naaamoy ko rin ang nansa ng dugo mo. Wari ko'y isa ka ring aswang, bata. Hindi ako aswang katulad niyo! Tignan mo nga ang sarili mo. Hindi mo maikukubli kung anong klaseng nilalang ka. Sa ilalim ng bilog at maliwanag na buwan, ha? Bakit hindi ka makiisa sa amin, ha? Tauri mo kami. Naamoy kong nanggaling ka sa angka naming mga aswang. Ngayon sigurado na ako na hindi ka talaga anak ng mag-asawang albularyo na yan. Matagal ko na kayong sinusundan, ha? Hindi ako magiging katulad niyo na pumapatay ng tao! Masama ang pumatay! Bakit? Sa tingin mo ba'y mabubuti sila? E tinutugos nila ang mga lahi namin. Alam kong aswang ka, kaya dapat sa amin ka pumanig. Hindi sa mga kalabang albularyo na yan. Hoy! Sino ka naman para lasunin ang utak ng anak ko? Etong sayo! Malakas na itinarak ni Lolo Sinoy ang sibat sa aswang. Nakailag ito at napapangiwi pang humarap sa 2 kalaban ito. Tumutulo pa ang malagkit nitong laway. Lolo, anong klaseng mga aswang sila? Parang totoong gagamba po sila. Hindi ko rin alam, anak. Pero wag na wag kang maniwala sa mga sinasabi nila.
dahil nilalason lamang nila ang isipan mo. Pakatandaan mo ang lagi naming itinuturo ng lola mo. Opo, Lolo. Namumula ang mga mata ni Tonton na sinugod ang aswang. Umakyat siya sa puno na animoy isang matsing at tumalon pababa patungo sa kalaban nilang aswang. Itinarak niya sa likod ng aswang ang itak at inundayan niya ito ng saksak ng paulit-ulit bago pa man ito makalapit kay Lolo Sinoy. Ang lakas ni Tonton, ang dugo ng pagiging aswang at ang ritual na isinagawa ko sa kanya sa tuwing kabilugan ng buwan ay nagsanib. Ngunit hindi ko sukat akalain na ganyan siya kalakas at kaagresibo sa pakikipaglaban. Lolo, parang nahihirapan na po siyang huminga. Lumayo ka na sa kanya. Ikaw talagang bata ka. Akala mo talaga naglalaro ka lang eh. Hindi ko po mapigilan ang sarili ko. Bakit nararamdaman kong lumakas po ang katawan ko, Lolo? Dahil sa mga gulay na kinakain mo. Ay, halika na. Baka bumangon pa yan at mapahama ka pa. Puntahan na natin sina Edwin at ang lola mo. Hindi na nagawang makabangon ang aswang dahil sa lalim ng kanyang sugat sa likod. Hindi nito inasahan ang lakas ng batang sumalakay sa kanya na may dugong aswang. Ngunit pinalakas ng ritual ng isang albularyo. Napatras din ang isang aswang sa tuwing isinasaboy ni Edwin ang asina at mga halamang gamot na pangontra. Mababanag ang pagkayamot sa mukha ng aswang dahil nahirapan na itong makalapit sa sanggol. Ibigay mo sa akin ang sanggol. Hindi! Wala kang makukuha at hindi ko hayaan na saktan mo sino man sa amin! Sandali at magpapausok ako rito. Sa gayon ay lumayo na ang aswang na yan. Kumuha ng mga tuyong halamang gamot si Lola Bitang. Inilagay niya yon sa ilalim ng papag at sinindihan. Nang magsimula ng umusok ay nilagyan niya yon ng dinurog na insenso hanggang sa nagsimula ng kumalat ang usok. Walang hiya ka talagang matanda ka. Katulad ka rin ng matandang lalaki na pakialamero. Tingnan ko lang kung makatagal ka sa amoy ng insenso. Sige, lumapit ka para malaman mo. Puro panira kayo sa mga plano. Lahat kayong mga walang hiyang manggagamot. Lintik kang bata ka. Babalikan ko kayong lahat. Tumalo ng aswang patungong bubungan. Hindi na rin niya makayanan ng amoy ng usok sa loob ng bahay. Kumaripas ng takbo ang aswang na dumaan sa bubong habang tumutulo pa ang dugo sa bibig nito. Babalik ako. Sisiguraduhin ko makukuha kong sanggol at papatayin ko kayong lahat. Hahabulin ko po siya. Mag-iingat ka, Edwin. Dumito ka na muna, Tonton. Samahan mo na muna lola mo. Kami na ni Edwin ang hahabol sa aswang na yun. Alam kong may kasamahan pa sila na umaaligid dito sa bahay. Opo, Lolo. Magtipon ka ng mga dahon at sanga ng kahoy sa labas ng bahay, anak. Magsiga tayo para itaboy ang mga masasamang nilalang na umaaligid pa rito. Sinunod ng binatilyo ang pinag-uutos ni Lola. Kaagad na nagsaboy ng insenso si Lola sa apoy. Hanggang sa nagsimula na yung umusok. Sa paraang yun ay maitataboy ang masasamang enerhiya sa paligid. Kahinaan rin yun ng mga aswang. Dahil mangangati ang buo nilang katawan. Ang lakas ng batang yun. Hindi siya normal na bata. Katulad sa mga kabataang nakakasalamuha ko. Ayun siya, Tang! Pumasok siya sa kasukalan! Habulin natin bago pa makawala! Palingalingang tumakbo ang aswang sapagkat alam niyang sinusundan siya ni na Edwin. Ang tagal na naming sinusubaybayan ang buntis na yun hanggang makapanganak. Ngunit sinira lamang ng manggagamot na yun ang aming mga plano. Tanging ang dugo ng sanggol na isinilang ngayong kabilugan ng buwan ang siyang magpapalakas sa aming puwersa laban sa aming mga kaaway. Kailangan kong makuha ang sanggol bago pa sumapit ang ikatlong araw. Napasandalang aswang sa puno ng mangga
dahil sa sakit ng kanyang katawan. Animoy napaso ang kanyang balat dahil sa asin na isinaboy ni Edwin sa kanya. Maya-maya'y may narinig na humahango sina Lolo Sinoy at Edwin malapit lamang sa kanilang kinaroroonan. Sa tingin ko'y malapit lang po siya rito, Tang. Naririnig ko nga ang kanyang paghinga. Doon ka sa kabila at ako naman dito. Sige ho. Tumayo ang aswang nang marinig ang mga kaluskos. Marahan siyang naglakada upang hindi marinig ng kung sino man ang naroon ang kanyang mga yabaga. Ngunit laking gulat niya nang bumungad sa kanyang harapan si Lolo Sinoy. Ang kulit mo ring matanda ka. Bakit mo ko sinusundan? Dito ka lang pala nagtatago. Gusto ko lang namang itanong sa'yo kung sino-sino pa mga kasamahan mo. Lubayan mo ko, tanda. Wala na akong ibang mga kasamahan dahil pinasalan nyo na. At sino ang batang kasama mo? Nararamdaman ko ang dugo ng aswang na nananalaytay sa kanyang pagkatao. Ang tanong kong sagutin mo, hindi yung ako pang tatanungin mo. Bilib din ako sa iyo, tanda. Nag-alaga ka ng batang aswang para kalabanin kami. Makasalil ka rin, tanda. Wala ka rin kasing sama. Gagamitin mo lamang ang batang yon para mailigtas ang iyong sarili. Hindi ako katulad ninyo. At wag na wag mo kong itulad sa inyo na walang pinipiling bibiktimahin. Tinadyakan ng aswang si Lolo. Bagamat maliksing nakabango na matanda, patakbong tinungo ni Edwin ang kanilang kinaroroonan upang tulungan si Lolo Sinoy sa pakikipaglaban sa kalaban nitong aswang. Kahit matanda na hindi pa rin may pagkakaila ang lakas ni Lolo sa pakikipaglaban. Inihagis niya ang tansong patalim patungo sa tumatakas na aswang. Bumaon yun sa batok ng aswang, kaya't umatungal ito ng ubod lakas bago napalahod. Tang, may paparating! Maghanda ka. Tila tumatawag ng kasamahan ng isang ito. Parang ang dami nila. Ano nang gagawin natin? Wala na kayong kawala. Paparating na ang aking mga kasamahan upang patayin kayong lahat. Alam ko ang pakay ninyo, pero sisiguruhin kong hindi kayo magwawagi. Paano mo magagawa yon kung isa ka na ring bangkay? Malakas na hinampas ng aswang si Lolo gamit ang mahaba nitong kamay. Ngunit sinanggayon ni Lolo gamit ang tansong patalim. Bumaon ang patalim sa kamay nito, kaya muli na naman itong umatungal. Tang, paparating na sila. Sige na, magtago ka na lang muna. Tatapusin ko lang ang isang ito. Paulit-ulit na inundayan ng saksak ni Lolo ang aswang hanggang sa mawalan ito ng buhay. Napansin ni na Lolo at Edwin na nilalampasan sila ng mga ito. Batid nilang patungo ito sa bahay kung saan naroon sina Tonton at ang pamilya ni Edwin. Patungo sila sa bahay ninyo. Natitiyak kong gagawin nila ang lahat upang makuha ang sanggol. Diyos ko, ang pamilya ko, Tatang Sinoy. Nanganganib ang kanilang buhay. Tayo na, bago pa nila makuha ang anak mo. Tumakbo na naman sila pabalik ng bahay. Madilim ang paligid at tanging ang maliwanag na buwan lamang ang nagsisilbi nilang ilaw. Napahinto sa pagtakbo sina Lolo at Edwin nang harangan sila ng dalawang aswang. Saan kayo pupunta? Hindi na kayo makakalakad ng buhay dito sa gubat. Ikaw, tanda, marami na sa mga kasamahan kong iyong pinaslang. Ngayon, ipalalasap ko sa iyo kung paano malagutan ng hininga. Wala kayong puwang sa mundong ito. Perwisyo ang dala ninyo. Nararapat lang sa inyo ang patayin. Dahil maging ang mga inosenteng tao, lalo na mga kabataan, ay inyong pinapatay. Huwag mo kaming turuan kung ano ang dapat naming gawin. Dahil sa inyong mga tao, ay hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na mamuhay ng malaya.
Gusto ninyong mamuhay ng malaya. Ngunit inaagrabyado naman ninyo ang mga taong gustong mamuhay ng payapa. Kung sana'y alam ninyo ang inyong limitasyon, di sana hindi dumadanak ng dugo ngayon. Ang dami mong sinasabi, tanda. Isa ka rin namang walang kwentang kagaya ng mga tao. Lahat kayo ay magiging alipin namin. O di kaya ay magiging pagkain. Tang, kakaibang mga aswang sila. Naglipan na talaga sa baryong ito ang mga gagambang aswang. Humanda ka, Edwin. Kailangan natin silang paslangin upang makabalik tayo sa bahay ninyo. Animoy mga alambreng nagsitayuan ng buhok ng aswang. Pinulupot nito sa katawan ni Lolo Sinoy. Subalit maliksing iwinasiwas ng matanda ang hawak nitong patalim, kaya't nailaga ng matandang manggagamot ang pagsugod ng aswang sa kanya. Nagpagulong-gulong siya sa lupa. May nakapasang bato, kaya ibinato niya yun patungo sa kanyang kalaban. Tinamaan ito sa mata, dahilan na umatungal ito. Aray! Ang mata ko! Habang ako'y nabubuhay, hindi ako titigil hanggat hindi ko nasusugpo ang kasamaan ninyo. Tang, may isa pang aswang na paparating. Huwag kang magdadalawang isip na labanan sila dahil wala silang awang pumatay. Nakipagpambuno si Edwin sa isang aswang na humablot sa kanya. Pilit na inaagaw ng aswang ang hawak niyang itak. Subalit hinataw niya ito sa kamay, dahilan para mabitiwan siya nito. Hindi ko hahayaan na masaktan niyo ang pamilya ko. Mga salot kayo! Sa ulo mo siya tamaan dahil dyan ang kanilang kahinaan. Sumirit ang dugo sa ulo ng aswang nang hatawin ni Edwin ang bungo nito. Halos mahati ang ulo ng kalaban nitong aswang sa lakas ng kanyang paghataw. Abang si Lolo Sinoy abala rin sa pagkipaglaban sa isang aswang na sumasalakay sa kanya. Bumulagta ang kalaban nitong aswang nang muli niya itong batuhin ng napulot niyang bato at tinamaan sa ulo. Sapul siya sa mata! Tayo na. Kailangan na natin makabalik sa bahay ninyo. Dali-daling tumakbo ang dalawa. Ganun na lamang ang pag-aalala nila sa mga taong naiwan sa bahay. Samantala, hindi makapaniwala si Lola Bitang sa pagbabago ng kilos ni Tonton. Tila pinagsamang matsing at pusa sa liksi nitong kumilos. Mabalasik rin ang mukha nito dahil sa pamumula ng mga mata at matalim kung makatingin. Alam kong anak ng aswang si Tonton. Pero sa mura niyang edad, hindi pangkaraniwan ang kanyang mga kinikilos. Hindi kaya epekto rin ito ng ritual na isinagawa ni Sinoy sa kanya noon? Sige, lumapit kayo! Dahil pagbubuhol-buholin ko yung katawan ninyo! Gusto niyo siguro isabit ko rin kayo sa mga puno katulad ng mga kasamahan niyo, no? Hoy bata, ibigay mo sa amin ang sanggol. Siya lang ang aming pakay at wala na kaming pakialam sa'yo. Eh kung ayoko, tsaka hindi ko naman hahayaan na makuha niyo ang anak ni Aling Nona. Ang hirap kayong umire at hirap siya sa panganganak. Tapos basta-basta niyo na lang kukunin? Anong ipadedede niyo sa kanya? Tsaka, hindi naman ikaw ang nanay ng sanggol ah. Bakit mo siya kukunin? Ang taka-taka mong bata. Ibigay mo sa amin ang sanggol. Hindi yun ang dami mo pang tinatanong. Ikaw ang tanga. Dahil hindi mo siya anak, tapos kukunin mo. Ano ka? Sinuswerte? Namatay ang ginawa nating siga. Kaya nagsulputan ng mga yan. Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi nila kayo sasaktan. Akong bahala sa inyo. Mag-iingat ka anak sa kanila. Umiiyak ang dalawang anak ni Nona habang nangangatog na napayakap kay Lola Bitang. Hindi magawang iwanan nito ang mga bata upang tulungang labanan ng mga aswang dahil takot na takot ang mga ito. Ibinuka ng aswang ang malaki nitong bunganga. Napansin ni Tonton na tila may likido itong ibubuga sa kanya, kaya't maliksi niyang kinuha ang batya upang gawing pananggalang.
Hindi nga siya nagkamali. Ibinuga ng aswang ang malapot na laway nito patungo sa binatilyo at nasanggayon ni Tonton. Nakakadiri ka! Pati laway mo ibubuga mo pa sa akin! Teka, bakit natunaw tong plastic na batya? Parang asido ang laway ng aswang na yun ah! Ginagalit mo talaga ako, bata. Kung ayaw mo masaktan, ibigay ninyo sa akin ang sanggol. Ayoko nga! Gumawa ka rin ng anak! Hindi yung basta-basta mo na lang kukunin ang anak ng iba! Naiinis na ako sa kabubuhan mo. Umalis ka yan! Ikaw ang umalis! Tingnan mo! Giniba ninyo ang bahay! Muling ibinuka ng aswang ang bunganga nito. Subalit kinuha ng binatilyo ang mga basong nakapatong sa mesa at isa-isa niya yung ibinato sa aswang. Dahil sa lakas ng binatilyo, dumiretso sa lalamunan ng aswang ang baso, dahilan na mahirapan itong huminga. Paano ba yan? Yan napapala mo dahil sa laki ng bunganga mo. Tatapunan mo pa ako ng malaasidong mong laway ah! Ano nangyari sa kanya, anak? Nabulunan! Ang laki-laki kasi ng bunganga niya, Lola. Kalain mo, kasyang baso sa lalamunan niya. Tignan niyo po, oh. Nandidilat pa ang mga mata niya. Lumayo ka sa kanya, anak. Baka masaktan ka niya. Siyang sasaktan ko. Tadyakan ko pa yan eh. Parang pinaglalaruan mo pa yan eh. Mamaya matsyempohan ka't masaktan ka pa niya. Hindi magkamayaw ang aswang sa paghahabol ng kanyang hininga. Pasuray-suray pa itong umaatras at bumubunggo sa mga puno. Hinahambalo siya ni Tonton ng patpat na animoy naglalaro lamang. Hoy! San ka pupunta? Bumalik ka rito! Ilang sandali pa'y nailabas ng aswang ang baso na bumara sa lalamunan nito at tumilapon yun. Ngunit hirap pa rin itong makahinga. Ilang sandali pa'y may nakitang lubid si Tonton at ipinulupot yun sa katawan ng aswang. Naaninaw na nila lolo ang bahay. Ngunit wala na silang nakikita mga aswang na umaaligid sa paligid. Ang tahimik ng paligid. Kanina lamang ay maraming mga aswang na tumatakbo patungo sa bahay ninyo. Oo nga, Tatang. Baka may nangyari na hong masama sa kanila. Naku, huwag naman sana. Oh, ano itong likidong pumapatak sa ulo ko? Parang dugo. Meron din sa balikat ko. Dugo nga, Tatang. Napatingala ang dalawa. Laking gulat nila nang makitang nakalambitin ng mga kalaban nilang aswang sa sanga ng puno. Tila tinirinta sa mga paa at kamay ng mga ito habang nakapulupot sa sanga. Ano nangyari sa kanila? Sino may kagagawa nito? Naririnig ko ang tawa ni Tonton. Malamang siyang may kagagawan yan. Tang, narinig kong sinabi kanina ng aswang na may inalagaan ang batang aswang. Sino po ba yan? Ay, huwag kang nagpapapaniwala sa mga sinasabi ng kalaban. Lahat gagawin nila para lang siraan ako. Habang papalapit sila sa bahay, ay palakas ng palakas ang tawa ni Tonton. Napansin nilang may hinihila ito na nakatali sa lubid. Oh, anak! Anong tinatawa-tawa mo riyan? Nasaan ang lola mo? Nandun po sila sa bahay, Lolo. Tsaka may bago po kong alaga. Tingnan nyo, ang laking gagamba. Anong ginagawa mo sa aswang na yan? Itinali ko para hindi na makatakas. Nanlilisik at namumula ang mga mata ng binatilyo habang nakatingin kay Lolo Sinoy. Hindi may kukubli na lumabas na ang pagiging aswang nito dahil kabilugan ng buwan. Kahit ilang orasyon at ritual ang isinagawa ko, hindi pa rin naaalis ang pagiging aswang ni Tonton. Ngunit nananatili pa rin siya sa kanyang katinuan at hindi nagagawang matakam sa sariwang karne at dugo.
Maliban na lamang sa pagiging malakas niya. Lolo, ano na po bang gagawin natin sa kanya? Nakita mo bang iba niyang mga kasamahan? Itinali ko po sila sa puno. Oo. Paano mo nagawa yun? Sinugod ko sila. Dahil gusto nilang kunin ang anak nila, Mang Edwin. Kaya nang mamatay sila, itinali ko sila sa puno. Kasong iba nilang kasamahan tumakas eh. Salamat sa pagligtas mo sa aking pamilya, Tonton. Pero, paano mo nagawang matalo ang mga aswang na yan? Samantalang nahirapan pa akong patayin ng isa sa kanila. Siguro lumakas ako dahil sa pagkain ko ng gulay, kaya natalo ko sila. Hindi ka tao, bata. Isa kang aswang. Kahit tanungin mo pa yan sa matandang kasama mo. Hindi ako aswang! Hindi ako masama katulad nyo! Tsaka, huwag kang sumabat kung hindi ka kinakausap. Hinampas ng patpat ng binatilyo ang ulo ng aswang. Kaya't galit itong tumingin sa kanya. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Gusto mo bang isunod kita ilambitin sa puno kagaya ng mga kasamahan mo? Bongbong! Naamoy ko lansa ng dugo mo. Isa kang aswang. Bakit kumakampi ka sa kanila? Dapat sumanib ka sa aming pangkat. Hindi ka nararapat na manirahan kasama ng mga tao dahil papatayin ka rin nila. Isa ka pang lumalason sa utak ng anak ko, kaya tumahimik ka! Tinusok ng sibat ni Lolo ang tagiliran ng aswang, kaya't pumalahaw ito. Dahil sa galit ni Edwin, ay itinarak niya sa ulo ng aswang ang hawak niyang itak. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Mang Edwin, bakit mo pinatay ang alaga ko? Hindi mo siya maaaring gawing alaga dahil mas masahol pa sa hayop. Kampun sila ng dyablo, kaya nararapat lang silang patayin. Ay, sayang naman. Nakakatuwa pa naman siyang pagmasdan kanina ng makalunok ng baso. Naghihingalo ang aswang dahil sa lumusot ang patalim sa ulo nito. Ilang sandali pa'y nangisay ito at nawala ng buhay. Pumasok si Edwin sa bahay. Laking pasasalamat niya nang madatna ng kanyang mag-iina na ligtas. Mabuti naman at ligtas kayo. Kailangan lumipat kayo ng lugar na matitirhan dahil gustong-gusto nilang kunin ang sanggol. Hindi ko po alam kung saan kami lilipat eh. Dahil itong maliit na lupa lamang ang aming pagmamayari. Ang tatang mo ang tatanungin natin. Batig kung may alam siyang lugar na maaari ninyong malipatan. Nasira na nila itong bahay. Mabuti na lang hindi kayo nasaktan. Mabuti na nga lang palaban si Tonton. Hindi ako makapaniwala na ganun siya kalakas makipaglaban. Nagmana talaga siya kay Tatang Sinoy. Maalala ko pala. Kung maaari doon na kayo lumipat malapit sa tinitirhan ng kapatid ko. May bakanting lupa naman ako ron. Nang sa ganun may kapitbahay naman kayo. Hindi katulad rito. Ang layo ng bahay ninyo sa ibang pamamahay. Maraming salamat po sa tulong niyo, Nay. Hindi ka na iba sa amin. Kaibigan ko ang namayapa mong ina. Kaya nararapat lang na tulungan ko kayo. Nasa na ba si Sinoy at Tonton? Naroon po sa labas. O siya, ikaw na muna ang bahala sa mag-iina mo. Pupuntahan ko muna ang dalawang yon. Nadat na ni Lola na idinampi ni Lolo Sinoy ang palad nito sa ulo ni Tonton. Umuusal ito ng orasyon habang nakapikit. Ilang sandali pa'y tumigil ito at tumingala sa bilog at maliwanag na buwan. Palagi mong pakatatandaan na gumawa ng kabutihan, anak. Hindi importante kung saan ang kankanang galing, sapagkat ang mahalaga ay ang nilalaman ng iyong puso. Huwag na huwag mong kalilimutan na isa kang mabuting tao. Hindi man kami ang tunay mong mga magulang, ngunit minahal ka namin ng lola mo. Higit pa sa tunay na anak. Naiintindihan mo ba ako, Tonton? Opo, Lolo.
Alam ko na aswang sina nanay at tatay katulad ng mga nakalaban natin. Ayoko pong maging katulad nila na pumapatay ng tao. Ayoko pong maging masama, Lolo. Hindi ka magiging katulad nila. Dahil ang paggawa ng kasamaan at kabutihan ay isang desisyon. Alam kong mabuti kang bata. Mabuti ang iyong puso, anak. Kaya nga iniligtas mo ang pamilya ni Manong Edwin mo, di ba? Opo, Lolo. Magiging mabait po kong bata. Katulad sa palagi itinuturo niyo ni Lola sa akin. Naluluhang niyakap ni Lolo Sinoy ang batang si Tonton. Alam niyang hindi ganun kadali sa bata ang lahat ng pagbabago na natutuklasan nito sa kanyang pagkatao. Maging ang pagbabago sa kilos nito. Biglang sumagi sa diwa ni Lolo ang solar eclipse. Ito'y nangyayari kapag ang buwan ay dumadaan sa harap ng araw na nagre-resulta sa pagtakip ng liwanag ng araw. Yun ang araw na ipinanganak si Tonton. Iminulat ni Lolo ang kanyang mga mata at bumitaw sa pagkakayakap sa bata. Naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lamang kalakas ang batang ito. Samahan pa ng isinagawa kong ritual. Kaya nagkaroon siya ng pambihirang lakas. Oh, pumasok na kayo sa bahay. Mahamog na riyan. Tsaka para naman makapagpahinga na kayo. Sige na anak, pumasok na tayo sa bahay para makapagpahinga na tayo. Sumasakit na rin kasi ang likod ko . Gusto mo hilutin ko yung likod mo, Lolo? Hindi na. Magpapahinga lang ako at gagaling din ito. Kinaumagahan na. Umagang nagising si Edwin upang maghukay ng lupa. Tinulungan siya ni Lolo upang mailibing nila ang mga aswang na kanilang napaslang. Lolo, tignan mo! Yung mga aswang na isinabit ko sa mga kahoy parang nalulusaw. Ay, oo nga. Naging kulay berde na malapot na likido. Anong klaseng mga aswang ang mga ito, Tatang? Yan ang hindi ko masasagot sa ngayon. Dahil ngayon lang ako nakasagupa ng mga katulad nila. Mga gagambang aswang siguro. Takpan na lang natin ang abo. Sandali at magsisiga muna ako. Ilang taon na ako naninirahan sa lugar na ito. Ngunit ngayon lang ako nakatagpo ng mga nilalang na katulad ng mga yan. May mga nakikilalang aswang, pero hindi katulad ng mga yan. Parang katulad sa laway na asido na itinapon ng aswang sa akin kagabi. Pambihira, parang umuusok-usok pa . Nilagyan ng abo ni Lolo ang mga likidong kumalat sa lupa. Maging ang matandang albularyo, hindi alam kung anong klaseng aswang ang kanilang nakasagupa. Tinulungan nila ang mag-anak na lumipat ang bahay sa bakanting lupain na pagmamayari ni Lola Bitang. Sana naman ligtas kayo rito. Tsaka huwag kayong mag-alala, Edwin. Nilagyan na ng pangontra ng tatang mo ang bawat sulok ng bakuran. Pwede ka namang gumawa ng kubo sa ngayon na maaari muna ninyong matulugang mag-anak. Tutulungan ka ng tatang mo. Tatanawin ko talagang utang na loob to sa inyo, Nay. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, ligtas kayo. Tsaka kahit papano may mga kapitbahay na kayo. May mahihingan na kayo ng tulong. Sana naman hindi na bumalik yung mga aswang na yan. Yung langis na ibinigay ko, ipahid mo yan sa mga anak mo para layuan ng masasamang nilalang. Nagkataon lang talaga na natuntun kayo ng aswang dahil sa nanganak yang si Nona. Mabango sa pang-amoy nila. Pero sa ngayon, hindi na nila kayo basta-basta matutuntun. Natapos ang ginawang kubo ni na Edwin bago sumapit ang dilim. Sa tulong ni na Lolo Sinoy at Lola Bitang, ay pansamantala silang nanirahan doon. Kahit paano'y ayos nang dyan na muna sila. Hindi man gaano kalapit sa ating tinitiran, pero hindi naman ganon kalayo. Hindi na ba sila matutuntun ng aswang, Lolo? Sana nga hindi na. Bakit pa gustong kunin ng mga aswang ang sanggol?
Dahil ang dugo ng sanggol ay gagawin nilang alay. Sa ganoong paraan ay lubusang lumakas ang kanilang puwersa at hindi na mapipigilan ang pagpapalaganap nila ng sakit sa mga tao. Kaya pala ganun na lamang sila kagigil na makuha ang sanggol. Uuwi na ba tayo o magpapalipas tayo ng gabi rito? Dumito na muna tayo para mabantayan ang mag-anak ni Edwin. Sige po, maglalaro po kami ni Boyet at Inday eh. Mga manok at itik lang yung kalaro ko sa bahay. Lumipas ang magdamaga. Walang napapansin si Lolo na may umaaligid sa paligid. Tanging huni ng mga ibon lamang ang naririnig niya sa katahimikan ng gabi. Ilang sandali napansin niya na tila balisa si Tonton habang natutulog. Namumuo ang mga butil-butil na pawis sa noo nito. Tonton, gising! Gising! Binabangungot ka yata. Lolo, masama pong panaginip ko. Hinihiwa nila ang katawan ng sanggol. Tapos, pinipilit nila akong kainin ang puso nito. Ayoko pong mangyari yun, Lolo. Panaginip lang yan. Hindi yan magkakatotoo. Ayoko pong maging katulad nila. Ayoko pumatay, Lolo. Sandali at ikukuha muna kita na maiinom. Umiiyak na napahalukip-kip si Tonton na napasandal sa sulok ng kubo. Sa kabilang silid ay mahimbing na natutulog ang mag-anak ni Edwin. Kaya't dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa silid ng mga ito. Sumilip siya't naninaw niyang mahimbing na natutulog ang sanggol katabi ni Nona. Buhay siya. Hindi ko kinain ang puso niya. Oh, ito ang tubig. Inumin mo, anak. Lolo, akala ko totoo. Kaya natakot po ko. Panaginip lang yun. Tingnan mo, katabi siya ng nanay niya at mahimbing na natutulog. Halika na at matulog na rin tayo. Ilang araw nang lumipas buhat ang sumalakay ang mga animoy mga gagambang aswang. Naging tahimik ang baryo, bagamat hindi pa rin naaalis ang pangamba ng mag-anak. Natapos na ang 3 gabi. Hindi nagtagumpay ang mga kampo ng kadiliman na maisagawa ang ritual. Hindi na rin ganong kalakas ang kanilang puwersa sa pagpapalaganap ng sakit. Ngunit kailangan ko pang bumalik ng San Antonio. Sige. At ako'y pupunta rin ngayon kay Nona. Dahil ibibigay ko tong mga halaman na papakuluan upang gamitin niya sa paliligo. Lola, sasama po ko. May ginawa po kong saranggola oh. Natitiyak kong magiging masaya sina Inday at Boyet kapag pinalipad namin to. Sige, samahan mo ko. Ihanda mo muna ang mga dadalhin natin. Magsaling ka na lang isa-isang bote. Sige po, Lola. Dali-daling sinunod ni Tonton ang utos ng matanda. Sabik na rin siya makipaglaro sa 2 bata. Malayo pa lamang sila'y tanaw na sila ng 2 bata, kaya't patakbo silang sinundo ng mga ito. Inday! Boyet! May saranggola ako rito! Tamang-tama, malakas ang hangin. Mamaya paliparin natin to. Basta huwag kayo masyadong lumayo mga bata, ha? Opo, Lola. Ihahatid muna kita. Medyo mabigat pa naman tong basket na dala natin. Matapos na makarating sa kubo, ay agad na inilapag ni Tonton ang dala niyang basket sa mesa. Nasasabik rin ang 2 bata na makipaglaro sa kanya. Agad na inihanda ni Lola ang mga dahon na siyang pakukuluan niya upang ihalo sa tubig na pampaligo ni Nona. Ang paraang yun ay gamot sa binat at magiging maayos ang daloy ng dugo nito sa katawan. Lola, maglalaro na po kami. Mag-iingat kayo, ha? Huwag kang lumayo. Opo. Patakbong lumabas ng bakuran ng mga bata. Bit-bit ang 2 saranggola na dala ni Tonton. O, di ba ang taas ng lipad ng saranggola? Hawakan mo na mabuti ang tali, Boyet. Natatawa pa habang tumatakbo ang batang lalaki. Pumapalakpak naman si Indaya
habang nakatingala na pinapanood ang animoy sumasayaw sa hangin na saranggola. Hindi nila namalayan na nakalayo na sila ng ilang metro sa kubong tinitirhan ng mga ito. Ang taas naman ng lipad ng saranggola nyo Ngunit mas mataas pa rin ang saranggola na magagawa ko kung sasama kayo sa akin. Hindi na! Ayos na kami sa saranggola na gawa namin. Inday, Boyet, umuwi na muna tayo. Mamaya na tayo magpapalipad. Oh, bakit ayaw nyo na bang maglaro? Gusto ko lang naman kayong bigyan ng mas malaking saranggola. At mas maganda pa kaysa dyan. Hindi na po. Uuwi na kami. Sinabi kong sumama kayo sa akin, bata. Ayaw nga po namin. Nanlilisik ang mga mata ng lalaki habang nakikipagtitigan kay Tonton. Mahigpit nitong hinawakan ng braso ni Boyet at hinila patungo sa kasukalan. Umiiyak ang bata dahil sa takot. Hoy! Bitiwan mo si Boyet! Hindi siya sasama sa'yo! Kung hindi kayo madadala sa matinong usapan, dadalhin ko kayo ng sapilitan. Anong gagawin mo sa kanya, ha? Hindi lamang siya. Lahat kayo! Ilang sandali pa'y hinablot rin ito si Inday at hinila palayo kay Tonton. Ganun na lamang ang palahaw ng dalawang bata dahil sa takot sa lalaking estranghero. Bibitiwan mo sila o hindi? Ano bang magagawa mo kung hindi ko sila papakawalan? Isusumbong kita kay Lolo at Mang Edwin! E di magsumbong ka. Pero sisiguruhin kong patay na ang dalawang batang ito. Akala mo siguro hindi kita nakikilala. Ikaw ang batang makulit na kasama na matanda. Maging ikaw'y papatayin ko, bata. Inilabas nito ang dila at humaba yun patungo kay Tonton at ipinulupot yun sa katawan ng bata. Isa kang aswang! Kahit sumisikat ang araw, nagawa mo mailabas ang mahaba mong dila! Bitiwan mo ako! Bit-bit ang tatlong bata'y pumasok ang lalaki sa kasukalan. Pilit na pumipigla si Tonton upang makawala sa panggagapos ng lalaki. Nadadaanan nila mga puno at mga baging, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon para lumambitin sa mga baging. Dahil sa kanyang kalikutan, ay lumuwag ang panggapos ng lalaki sa kanya, dahilan na makawala siya. Ang kulit-kulit mo! Para kang kete-kete kung kumilos! Bitiwan mo ang mga kaibigan ko! Kung hindi, may paglalagyan ka sa akin! Ang tapang mong bata ka. Pero katulad nila, ay iiyak ka lang din mamaya. Baka ikaw ang iiyak! Bitiwan mo sina Boyet at Inday! Nakatayong nakapamewang si Tonton sa sanga ng puno. Pinulupot ito ang baging sa kanyang bewang. Ilang sandali tila isa siyang matsing na tumalon at naglambitin sa mga baging. Malakas niyang sinipa ang lalaki sa panga, dahilan na matumba ito at mabitiwan ang dalawang bata. Boyet! Inday! Bumangon kayo dali! Magtago kayo! Ako nang bahala sa lalaking to! Buwisit ka talagang bata ka. Saan ka ba kumukuha ng lakas mo? Hindi ka pang karaniwang bata katulad sa dalawang yan. Sinabi ko na kanina sa'yo na pabayaan mo kami kung ayaw mo masaktan, di ba? Hindi ka kasi nakikinig! Lintik kang bata ka. Dahil sa inyo'y namatay ang mga kasamaan ko. Nakaranas kami ng gutom. Pero mahuli lang kita. Babaliin ko yung mga buto mo. Eh di habulin mo! Ang daldal mo! Nanlilisik ang mga mata ng batang si Tonton, dahilan na bahagyang mapatras ang lalaki. Pasinghot-singhot pa ito na animoy may naamoy. Batang aswang! Isa kang aswang! Hindi ako aswang! Hindi mo ko malilinlang. Siguro may plano ka ring masama sa mga batang yan, ano? Hindi ako magiging katulad yun na masama! Hindi ako aswang na pumapatay ng tao!
Muling naglambitin si Tonton sa mga baging na animoy masayang naglalaro. Paulit-ulit niyang tinatadyakan ang ulo ng lalaki hanggang sa tumilapon ito. Naibsan ng takot ang dalawang bata nang lumapit si Tonton sa kanila. Halina kayo! Uuwi na tayo! Hindi ko hahayaan na kainin kayo ng lalaking aswang na yan! Sino nagsabi sa inyo na makakalabas pa kayo rito sa gubat? Tumayo ang lalaki at pinilig-pilig ang ulo nito. Dumidikit pa ang mga tuyong dahon sa katawan nito. Dahilan na magsitawanan ng mga bata. Tignan mo nga yung itsura mo! Parang hindi mo nga kaya makatayo tapos ang angas mo pa! Habulin mo na lang kami kung kaya mo! Inday, Boyet, takbo! Ang lalaking yan, ang taya! Buwisit kayo mga bata! Mahuhuli ko rin kayo! Naunang tumakbo ang dalawang bata na animoy naglalaro lamang. Nawala na rin ang takot sa kanilang mga muka at tila nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa. Sige, habulin mo kami! Sige! Takbo lang ng takbo mga bata! Habulin mo kami! Nang mapansin ni Tonton na papalapit na ang lalaki sa kanilang kinaroroonan, ay lumihis siya ng daan. Salungat sa direksyon na kinaroroonan ng dalawang bata. Tumalon siya at sumampa sa puno. Gayon din ang pag-atras ng lalaki at naglambitin sa puno. Hindi nito namalayan na may mga baging na ipinulupot si Tonton sa dalawang paa nito. Ha! Lintik kang bata ka! Oh, bakit hindi mo nahuli sina Inday at Boyet? Akala ko ba mabilis kang tumakbo? Paano ba yan? Ikaw pa rin ang taya! Walang hiya ka talagang bata ka! May nakitang mga baboy ramo si Tonton. Sumipol siya. Animoy nakaagaw yun ng atensyon sa mga baboy ramo. Lumapit ito sa kanilang kinaroroonan at sinalubong ang mga baboy ramo. Nakipagtitigan si Tonton sa mga ito. Namumula pa ang mata ng mga hayop. Ngunit tila nahipnotismo sila ng bata. Kaya't sinugod nila ang nakalambitin na lalaki at sama-sama nilang nilapa. Aray! Tumigil kayo! Aray! Aray! Sige, kainin niyo siya! Dapat lang yan sa kanya! Nagkandalasog-lasog ang katawan ng lalaki dahil sa ginawa ng mababangis na hayop. Maya-maya'y lumapit ito kay Tonton nang bumaba ito sa puno. Napaamo niya mga ito at sinakay siya ng pinakamalaking baboy ramo sa likod nito. Maging ang dalawang batay lumabas ng gubat sakay ng baboy ramo. Namataan sila ni Edwin na nooy kagagaling lamang sa palayan. Patakbo nitong tinungo ang tatlong bata sa takot na lapain ng mga baboy ramo. Anong ginagawa nyo? Bumaba kayo riyan. Mamaya lapain pa kayo ng mga yan. Kaibigan po namin sila, Mang Edwin. Tignan mo nga oh, sinakay nila kami sa likod nila. Kayo talagang mga bata. Umuwi na nga tayo. Magtatanghalian na oh. Bumaba sila Tonton sa likod ng mga baboy ramo. Yumuko ang mga ito bago tumakbo papasok ng gubat. Hindi makapaniwala si Edwin na maging ang mga mababangis na hayop ay napaamo ni Tonton. Sa tulong ni na Lolo Sinoy at Lola Bitang ay lumaking mabuting tao si Tonton. Natuto rin itong manggamot katulad ng kinikilala niyang mga magulang. Bagamat nagmula sa angkan ng mga aswang, mas nangibabaw pa rin ang pagiging matulungin at kabutihan sa puso ni Tonton na siyang itinuro ng mag-asawang albularyo na umampon sa kanya. Bagamat nagmula man sa angkan ng mga aswang, mas nangibabaw pa rin ang pagiging matulungin at kabutihan sa puso ni Tonton na siyang itinuro ng mag-asawang albularyo na umampon sa kanya. Okay, sana po nag-enjoy kayo sa kwento natin. Shout out po tayo kay Joan Sapiot from Biliran Province.
Hi kay Geraldine Alfeche from Abu Dhabi. Hi QTMe 9963 from Hong Kong. Maximo Alao ng Midsayap, Cotabato from Precious Irisalso. Hi kay Violeta Deliova. Shout out sa Gonzaga family and Royo family from Betty Royo. Also to Jane Gonzaga. Shout out kay Jonaline Marquez and Maria Betty Royo. Hi kay Julius Deloro from Cavite. Yan, solid income yan. Jocelyn Bentukan from Pandi, Bulacan. Hi kay Dexter Libe. Shout out kay LV Dipalan from Saudi Arabia. Hi kay Ami Yong. Nandyan ngayon sa Malaysia. Angeline Lem 938 from Qatar. Isa pa to, solid din to, solid income to, si Rosette Ersando. Hi Rosette. Shout out kay Hazel Fiesta. Yijan Sky. Okay, marami pong salamat sa inyo and God bless you all.